yung kapre. Mike, yan, pakihanda na yung slide ko. Yan. Kala ko kapre, ibang klase. Palakpakan nyo naman yung mga sarili nyo. Naka-block lahat ah. Dapat sinabi mo sa akin, Sandro, mag-block din ako. Pare pati yung inner ko, block din. So lahat to, hubbers ba? Tama ba ako? And most of you are staying here in ADB. Tama ba yun? So yung first time ako nakita. Don't worry, first time ko rin kayong nakita. Ayan, kasi minsan, syempre, yung nature ng pag-hub, most of your time nasa hub kayo, tapos kami naman nandito. Yung mga nakaraang challenges natin, especially the pandemic, medyo hindi tayo nagkaroon ng regular training and seminar. Ngayon lang bumabalik. Kaya hopefully, sabi nga, level 1 na sa buong Metro Manila and the whole Philippines, 100% na yung capacity. Kaya, in the next coming days, the next coming weeks, mapapansin nyo na araw-araw ang seminar natin tsaka laging puno na to be able to cater for our distributors. In fact, isang malaking challenge na nangyari sa amin sa management ngayon. This coming June 12, first time natin after 3 years, nasa MOA tayo. Ang malaking challenge sa amin, ang MOA, 12,000 lang ang capacity. Ang reserve ticket sa amin, leaders lang ang papaatinin, wala muna ang mga first time, kasi parang gusto namin unahin muna yung mga members na. So nag-reserve ang mga leaders na hopefully mga members na and everything. Alam niyo yung reserve ticket? 12,000 lang ang kasya. Ang reserve ticket, 28,000. Kaya talagang walang lugar. Kung isasama pati mga first-timers and everyone, mga guests, aabot po ng 36,000. So, we are very proud to tell you, kahit na madaming dinaanan yung ating industriya, pinakamakapalang tao nasa Alliance in Motion. Nasa empowered consumer pa rin. Or nasa empowered consumerism pa rin. And syempre, kasama kayo doon. Kayo nagpapakapal dito sa ating industriya. Kasi ang balita ko kay Sandro, kaya kayo nagpapakapal kasi makakapal daw kayo talaga. Binubulabog niyo daw yung admin ng ADB Tower. Ha? Wala talaga, no? So, actually, nagkaroon kami ng brief meeting with Sandra, yung wife niya, kasama si Doc. We wanted to know how you were progressing, anong ginagawa niyo during the pandemic, ano yung nature ng business niyo, anong system niyo, ano yung ginagawa niyo sa online, ano yung market niyo. So, nag-extra kami ng information para alam din namin kung paano namin kayo best i-support. Ang nakakatuwa, yung mga kwentong side comment ni Sandro na minsan pinapatawag siya ng guardia, mga ganun. Okay, pinapatawag siya ng admin, kailangan mag-meeting, yung nakakatuwa yung kailangan yung schedule ng pagbaba, pag-akyat, yung bantay sa baba para hindi kayo dun na tumatambay kasi bawal. So yung mga ganun na nakakatuwa kasi alam niyo nung nag-network ako years ago, hindi ko nababanggitin kung ilang years kasi malalaman niyo kung yung age ko. So about 25 years ago, nung muna kami mag-network, siguro yung iba dito hindi pa pinapanganak ng mga oras na yun. Sabi siguro nung isa, shit, benching ko na. So nung mga nag-network kami nun, wala namang hub na ganyan eh. Traditional, mano-mano, tao-tao. Nag-home party kami, nagta-table talk, centering, nagdadala ng tao dito. Kaya yung nangyari niya yung pandemic na to, tawag namin dito game changer. Tinatawag siyang accelerator. Sa buong industriya, sa buong mundo, sa buong negosyo, sa buong mundo. Dahil sa pandemic na to, napa-advance ang mga pangyayari. What could happen for the next 10 years dahil dun sa pandemic? Yung mga tao nagstay sa bahay, nag-develop ng iba't ibang technology because of that pandemic. Na yung technology na yun dapat uusbong 10 years pa from now. Pero because of the pandemic, na-accelerate, na paikli. And so tayong lahat, nanibago tayo. Even us, the management, nanibago because of that pandemic. Who would ever know na ang magpo-progress, ang puputok na sistema is online. Malay namin sa mga words na hub-hub na yan. Malay namin sa hubbers na yan. But yun yung tinatawag na kailangan sa business, marunong kayong mag-adapt. Marunong kayong sumayaw sa pangyayari. Marunong kayong sumabay. Kasi sa buhay, kaya tayo nabubuhay kasi dalawa yan eh, di ba? Merong magaganda at saka hindi magagandang nangyayari. So pag sa buhay nangyayari hindi maganda, kailangan marunong ka sumabay. Kailangan marunong ka sumayaw. Ang tawag doon, marunong ka mag-adapt. So, yung philosophy na yun, because success, ladies and gentlemen, sa experience namin, ako personally, sa experience ko, para maging successful ka, okay, meron ka dapat mga sinusunod
na philosophy or principles. Dali lang tandaan, philosophy and principle. May mga tamang filosofiya, prinsipyo ka dapat na sinusunod. O hindi mo man sinusunod, at least dapat alam mo. Alright? Parang halimbawa, ang isang rocket ship, mahirap na science ang rocket. Para yan, ma-define niya yung gravity, para yan, lumipad in everything. Merong tinatawag na rocket science. And isa sa mga pinaka-komplikadong science is rocket science. Para to mag-take off and successfully probably launch a satellite or go to the moon or ang goal ni Elon Musk, go to Mars, para maging successful rocket na to, kailangan meron siyang sinusunod na philosophy and principles based on science. Pag hindi niya sinunod, hindi sinunod ng mga nagko-compute, ng mga engineers, ng nagdi-design, pag hindi nila sinunod yung tamang philosophy and principle, magiging successful ang take-off nito? No. In fact, kahit tama na nga yung philosophy and principle nila, nag-fail pa nga yung launching. Imagine Elon Musk made so many attempts to launch. He even went bankrupt already, almost bankrupt, to be able to find the right solution. Minsan, kahit tama na, yung sinusunod na philosophy, principle, hindi pa rin nag-take off. Kasi ganun ang buhay. Merong tinatawag na setback. Sabihin nyo setback. Setback. So kasama yon. Kaya marami tayong mga pag-uusapan ngayon tungkol sa setback. Marami tayong pag-uusapan ng mga philosophies para ma-apply nyo sa pagnenegosyo. Because number one, may tamang mindset para maging successful. May tamang takbo ng isip. Kaya maraming tao hindi nagiging successful probably sa pag-hub. May mga nakikick out dyan, I know, di ba? Kasi may mga prinsipyo, philosophy na hindi sinusunod. O hindi, alam niya man, kasi ganito yan eh. Iba yung alam mo sa ginagawa mo yung alam mo. Magkaiba yun eh. Apply, alam ko yan. Hindi tayo sa alam. Kailangan ginagawa mo. Kasi hindi nakakapag-produce ang alam ng resulta. Ulitin ko hindi nakakapag-produce ng points, ng package, ng pay-in, yung alam mo lang. Knowledge itself doesn't produce result. You have to take action. Kaya tawag sa knowledge, potential power lang siya. Hindi totoo yung knowledge is power. Hindi totoo yun. Knowledge is potential power pa lang. Hindi pa siya powerful unless you take action. Kaya magsasabi na, apply, alam ko yan. Hindi yung alam. Ang usapan dito, ginagawa mo ba? Minsan maraming taong nakakalimot ng ginagawa. Doon lumalabas kung bakit ka may coach. Kung bakit ka may mentor. Kung bakit ka may upline. Kasi kahit alam mo, ang daling kalimutan. Diba? Ang daling hindi gawin. Ang daling ipagpaliban. So what you know is important, but what you do with what you know is more important. Alright? Yung alam mo, importante yun. Yung mag-training, importante to. Pero mas importante yung anong gagawin mo dun sa alam mo. Alam mo kung bakit? Kasi pag wala kang ginawa dun sa alam mo, pareho lang kayo nung walang alam. That doesn't make any difference anymore. Umattend ka pa, saan hindi na lang kasi sayang lang, dahil ka pa nung di umattend. Na hindi rin ginawa kasi nag-enjoy pa sa panonood ng Warriors tsaka Celtics kanina. You get the point? You're just waiting your time. Nandito ka na, nag-effort ka, nagte-take notes ka, umanda ka, nag-ready ka today, dapat yung malalaman mo ngayon, gawin mo. Kasi ulitin ko, wala ka ng pagkakaiba sa hindi umattend. Ikaw, umattend ka. Wala ka ng pagkakaiba doon sa hindi umattend, pero walang ginagawa. Hindi nag-take ng action. So that's important. Now, dito tayo mag-focus ngayon sa principles and philosophies para, you become successful na kahit na may ilang attempt ng take-off, tapos nag-fail, alam nyo kung ano yung gagawin mo. Ang tawag doon, setback. Kaya ang title ko, Coming Back from Setback. How do you make a comeback from setback? And, in business, entrepreneurship, bilang leader, sa career, sa buhay, every time na may tinatahak ka, hindi nawawalan ng setback. Ang wala lang kung experience ng setback, yung walang ginagawa. Gusto mo ng, ayaw mo maka-experience ng setback, ayaw mo ng rejection, ayaw mo ng failure, simple lang. Wala kang gawin.
Pero pag wala kang ginawa, wala kang makukuha. Kaya ka may setback kasi may ginagawa ka. Pero dapat, every time na may setback, hindi ka na naninibago. Kumbaga parang nothing new. It's part of the game. It's part of the philosophy and principle of success. It's just there. It comes. I have to experience that. Parang buhay. Ang buhay, may problema, wala? May. Ano tawag sa problema? Hindi na bago yun. Parte na siya. Hindi na siya tinatanong, ba't may problema? Ayaw mo ng problema, go 6 feet under the ground. Hindi na tinatanong yung, ba't may problema? Bakit may challenge? Ba't may sakit ng ulo buhay? Ganun yun eh. So pag tatanungin nyo kami, o tayo, mga apply nyo, bakit may rejection? Bakit may attrition? Bakit bumababa check? Bakit nawawalan ako ng tao? Bakit hindi ako makapagpa-pay in? Bakit wala akong 7 heads, 15 heads, or whatever? Kasama yun eh. Hindi na tinatanong yun. Pag nagtatanong ka pa ng ganun, hindi ka pa in. Hindi mo pa na-internalize. Dapat hindi na tanong yun. And so, every time you experience setback, kailangan meron kang prinsipyo o philosophy na sinusunod. Tatlo yan. Pag nagne-network ka o may ginagawa ka sa buhay, there are 3 levels of living or there are 3 levels of success for that matter. Yung isa, yung tinatawag kong nasa level ng almost. Almost. Muntik na. Halos. Yan. Ang tawag dyan sa almost, yung malapit na, muntik na, halos mapunta na ako dyan. Ang next level of living or next level of success, yung most. Nakuha. Nakasatuparan. Pero pinakamataas, yung utmost. Ito ang pinakamataas na level. Of course, if you want to become successful, gusto mo ng utmost level of success, utmost level of living. Gusto mo ng utmost level of achievement. Yun yung gusto natin eh. Yun yung, kumbaga, yun yung gusto nating maatim, makuha. Ayaw nyo dito sa almost. Sino may gusto ng almost? Almost millionaire ako eh. Almost naka-pay in eh. Almost pumayat na ako eh. Ang sarap lang kumain eh. Ha? Almost mayaman na ako. Kaya lang nagising eh. Panaginip lang pala. Yes ako. Ayaw nyo ng almost. Almost pay in na eh. Almost sinagot na ako eh. Almost healthy na ako eh. Ayaw nyo ng almost. Ang gusto mo, utmost. Pero bakit maraming mga tao, yun nga, ang tawag ko dyan, nandyan sa almost. Yan yung ibig sabihin ng almost. Not quite, muntik na, sort of, nearly. So almost, yan yung ano eh. Sa Tagalog, bitin. Di ba? Almost. Parang, kumbaga parang, ano natapos mo? Almost. Bitin. Nakatapos ka ba? Almost. Nakaten ka ba ng training? Almost. Kaya lang punong-puno na, di ako nakapasok. Umabot ka ba? Almost. Kaya lang na-traffic ako eh. Ito yung mahirap na stage. Yung bang tipong nasa stage ka lang ng muntikan. Nakaka-frustrate yan, yung almost na stage. And we don't want that. A lot of us, ladies and gentlemen, are living in an almost way of living. Marami sa atin nagne-network, nandun lang lagi sa almost. Diba? Hindi mo lang ma-define, hindi mo lang masabi kay apply. Pag tinanong, kumusta ka na? Almost. Hindi mo masabi. Pero nagtataka ka, yun yung tamang definition. Hindi mo lang masabi. Kaya ka laging nasa almost, minsan, kaya laging muntik na, kaya laging malapit na. MC ka na ba? Muntik na. MC ka na ba? Malapit na. MC ka na ba? Medyo. May medyo ba? So, kaya laging nandun, nabibiting kasi pag may setback, hindi alam paano makaahon. Hindi alam paano makaalis dun sa muntik na stage, dun sa biting na stage. And ayaw mo lagi yun because lagi kong sinasabi to,
Maraming tao nagkukwit hindi dahil sa ayaw na nila. Ito, dapat alam nyo to. Maraming mga tao nagkukwit kasi merong tinatawag na burnout. Sabi mo, burnout. Burnout. Ayan. Kasi pag na-burnout ka, napapagod ka, na hindi ka happy, na hindi mo nakukuha yung result na gusto mo. Alam nyo ano yung nangyayaring burnout? Ito yan. Kahit right person ka, tamang tao ka. Alam mo yung mga principle, alam mo yung mga mind setting, masipag ka. Bago ko malimutan, minsan, para maging MC ka, mag-millionaire circle ka, mag-SEGE ka, or even GA, pwede niyong kunin sa sipag yan. Kahit masipag ka, pwede mong kunin yan. Gusto mong maging mayaman, MC, dito, same, easy, kaya mong kunin sa sipag yan. Pero pag malaki na grupo mo, may minililid ka na, may gusto ka na rin gawing MC sa ilalim, hindi na pwedeng sipag lang. Dapat may sistema ka na. Dapat meron ka ng leadership. Hindi na pwedeng sipag. Kaya nga marami dito, kahit masipag, napapako sa cheque, napapako sa income. Bakit? Hindi umaangat leadership eh. Akala niya puro sipag. Importante sipag pero kulang. May hangganan ng sipag. Kailangan nag-upgrade kayo ng leadership niyo. Kailangan nag-upgrade kayo ng sistema niyo. Hindi pwedeng sipag lang. Hindi pwedeng hataw lang. Tama yun. I'm not discouraging you guys about that. Hard work is important. But without leadership and proper system, mababurn out ka. Kahit right person. Are you learning? So, minsan, may makikita ka. Bakit lagi nasa almost, muntik na hindi makuha? Kasi, puro sipag. Hindi natin makukuha sa sipag. Kailangan kung gusto mo, may mga tao ka nang nililid, may mga tao ka nang tumitingin sa'yo, may mga taong tinuturuan ka na, kailangan mo na ng level of leadership. Nag-i-step up ka na. Alam mo na yung principles dapat ng leadership. Alam mo na yung trust, alam mo yung importance ng performance, alam mo mag-motivate, alam mo mag-inspire. May skills ka. Alright? Marunong, ano ba yung proper skills? Marunong ka mag-prospecting, marunong ka mag-profile, marunong ka mag-present. 5 fingers, remember? Kailangan meron kayong skills. So, hindi pwedeng hataw lang ng hataw. Kaya, kahit right person ka, pag ikaw, you lack the leadership, and you lack the right system, ito, ang equals nito, burnout ang equal nito. BO, body odor. Burnout. Are you with me? Yes. So, the truth is, ang success na sa inyo. Kasi mag-i-step up ka lang pala, magle-level up ka lang pala. And sa buhay, kung gusto mo ng mas mataas na level, kailangan nagle-level up ka din. Hindi pwedeng gusto mo maging engineering, pero alam mo, basic arithmetic pa rin. Nag-gets yung ibig sabihin? Gusto mo maging doktor, pero ang alam mo, biology lang, hindi ka marunong hindi mo alam ang anatomy, physiology, pharmacology. Kailangan, para bumagay ka dun sa gusto mong puntahan, equip ka. May kakayahan ka. Tama ba? Yes. Kaya importante, may right system kayo. Kasi dapat meron kang na-equip ka ng tamang gawain, kung anong gagawin. May na-recruit ka, sabi mo, ano gagawin natin, sir? Chat kayo, hataw lang! Ano yung hataw lang? Guess nyo ako? How do you define hataw? Kung ang sasabihin mo sa bagong join, bagong pay-in, hataw lang tayo. Magkukwit agad eh. Baka isipin nun, hahatawin ako. Tama ba? Dapat ba may naituturo kayo? Yes or no? Yes! Hindi pwedeng general. Kailangan specific yung skills na naituturo nyo sa grupo. And so, yun yung sinasabi ko na bakit maraming tao muntikan ng lagi ang success, not quite sort of, kasi hindi sila makaalis sa kanilang setback. Ang masakit sa lahat ganito, ang nature ng networker, ang nature ng nagsasign up, nagpe-pay in, baliw na baliw ka, pag well-trained ka, lahat ng training na atanan mo, hindi ka makatulog. Naramdaman niyo ba dati yun? Yes! Yung hindi kayo makatulog, yung parang lahat ng pangarap mo ay magkakatotoo. Ako, yung isip ka ng isip, nag-imagine ka, tapos umaga na. Naramdaman niyo yun? Yes! Kasi meron kang energy na nagsasabi sa'yo na matutupad mo mga pangarap mo kaya hindi ka makatulog. Ha?
Meron kang spirit inside you that is saying those things. And so dahil very inspired ka, taas ng energy level mo, ayan, papaturo ka kay upline, paano magkumausap, paano mag-prospecting, paano mag-organic sa Facebook, paano mag-boosting, paano mag-present using social media, using different platforms, paano mag-inspire, paano mag-clickbait, ano yung mga papakita nyo sa page ninyo, paano nyo lilinisin ng ibig sabihin, all throughout, because you're so inspired, taas ang energy mo, nagpapaturo ka and you're so very open-minded kung anong gagawin. And so initially, you gain traction. Pag sabing you gain traction, unti-unti nagkakaroon ka ng resulta, nagkakaroon ka ng pay-in, medyo lumalaki yung grupo mo, nagtitraining ka na, nag-NDO ka na, nag-aasap ka na, nagtuturo ka na rin ng online dun sa na-recruit mo, and lumalaki na group, lumalaki na. Pag lumalaki na yung group, may pay-in na, yung pay-in mo nakakapagpa-pay-in, tapos nakakapag-direct ka lagi, medyo may pumapasok ng pera. Nakakapagbayad ka na lagi dun sa hub ninyo. Hindi ka late. Laging on time. Tapos pag magbabayad, nakatingin ka sa mga kasama mo, oh, bayad ako. Ang yabang, ha? Tama ba? Hindi yung magde-deadline na, namumutla ka pa din. Hindi ko lang sila ko. Sinilan tayo na naman. Kulang pa ako. So in other words, minsan nakakakuha tayo ng result. And the moment, ladies and gentlemen, initially, na mag-gain ng traction, unti-unting kumbaga sasakyan, unti-unting umaandar na yung sasakyan mo, wala namang sasakyan na bumili. May sasakyan bang nagsimula ng 60? Pag upo mo, 60. Wala. Everything start up. Rocket, nagsisimula? 0. So, pag medyo tumi-take off ka na, ang tawag doon, it's gaining, sorry, hindi nakikita. It's gaining momentum. Sorry, hindi nakikita kasi. You're gaining momentum. Nagkakaroon ka na ng momentum. Nagkakaroon na ng energy. Mararaman mo may momentum kapag almost every day, may pay-in ka na. Almost every day. Minsan, alam mong meron kang momentum pag yung drive ng grupo mo, hindi nawawala. Ang taas ng energy. Ayan, rinig ko yan sa grupo nyo, energy. First class international, tama? Yes! Kasi first class ang energy. Ha? Taas ng energy, taas ng spirit, masaya lahat, positive lahat. Nakafocus sa goal, walang emotional. Ang tawag doon, momentum. Pag yung grupo mo, always producing, nagkaka-pay-in, may result, hindi naman nakakala ng problema, pero more on positive na nangyayari, then nagkakaroon kayo ng momentum. And ang gusto mo, magkaroon ng momentum. Lahat tayo gusto magka-momentum kasi sa aeroplano, sa rocket, sa sasakyan, bago bumilis, kailangan magka-momentum. Momentum means speed. Momentum means acceleration. Momentum means movement. Yun ang gusto mo. Ayaw mo nung network na pupugak-pugak. Ayaw mo yung network na naghihintayan. Yung kailangan pang i-follow up. Kailangan pang gisingin araw-araw. Kailangan pang, alam mo yung i-remind araw-araw. Ang gusto mong network, yung gumagalaw. Yung kahit wala ka, wala upline mo, humahataw. Kahit gutom na, nakalipistik pa rin. Ha? Mga babae, kahit walang pera, basta lang may lipistik. Ha? Tama ba? Tama? Oo. So, nagiging mo yung momentum. Kaka-momentum ka ngayon. Yan ang gusto natin, yung gumagalaw yung network. Yung downline mo nakakapag-pay na nakakakilig. Naramdaman niyo ba yun? Yes! Yung downline mo ang sarap. Kahit strong leg lang, ang sarap pa rin. Masarap. And you're getting inspired in everything. Kaya lang, kahit magkaroon po ng momentum in everything, energy, drive, force, push, hindi mawawala kasi yung tinatawag naming iba-ibang interaction. May tinatawag na interruption. Kahit na naka-take off na, sumasabog pa rin. Nag-fail pa rin yung rocket ni Elon Musk. Kasi may mga interruption na tinatawag na unavoidable life interruption. Ito yung mga tinatawag na disturbances, disruption, interference. And the best example na nagkaroon ng life interruption is yung recent pandemic.
Matinding disturbance ang ginawa ng pandemic. Everything was good before 2019. Ayan, alam ng mga leader yan dito. Kasagsagan ng cheque, ganda ng grupo, ang kapal ng tao dito. Yung iba, parang Spider-Man, nandito na. Kahit saan kami magpunta, Luzon, Visayas, and Mindanao. Jampa, nung araw. Punta ako ng Africa, Uganda, Kenya, and everywhere. We are so busy. Taas ng energy. Dami nag-join, everyone. Pagdating ng 2019, later part of 2019, dumating na yung COVID sa China. By first quarter of 2020, lockdown na sa Pilipinas. And it was a great interruption. It was really disturbance, interruption, kasi ang daming nanibago. Paano yung mga tao hindi nag-online? Paano yung mga sanay sa offline? Wala, gunawang mundo nila. Disturbed sila. Laks-laks dati ng grupo, nung wala ng seminar, hindi na pwede mag-Jollibee, hindi na pwede maglatagan. Wash out ang grupo. Paano yun? Hindi ng momento mo, grabe. Nagkaroon ng pandemic, kuminto lahat. Gets nyo? Okay yung may mga sistema na ng online agad, kasi even nga yung marunong na mag-online, nung nagkaroon ng pandemic, nahirapan pa rin naman silang mag-adjust eh. Hindi naman kasi nung ginagamit madalas ang Zoom sa mga online, puro FB lang, chat, everything. Puro live lang, GC lang. Pero nung nagkaroon ng pandemic, iba-ibang technology na ang kailangan gamitin. But everyone, walang ligtas, walang excused, walang, walang safe nung mga panahon na yon. Lahat tayo, we were troubled. Ang tawag doon mga life interruption. And ang gusto ko ma-realize ninyo, pagdating sa life interruption, walang swerte, walang malas dito, ha? Hindi katulad nung iba, ang iniisip kasi pag may disruption sa buhay nila, ang malas ko naman. Hindi po, lahat tinatamaan. Masama, mabuting tao, may interruption. Kasi minsan, ugali natin Pinoy, pag may pangit na nangyayari, ano agad ang iniisip mo? Hindi bukod sa malas. Ano kayang nagawa kong mali? Ba't ako pinarurusahan? Nagbibilang ka na, ano bang... Tama ba, tama? Ano pa? Karma to, karma. Pag ganun ang pag-iisip mo, ganun mo ititreat ang problem, hindi ka magiging creative sa solution. You'll never improve kasi pag sinabi mo, siguro parusa to. Wala ka na iisipin, hihintayin mo na lang na lumipas ang parusa. Kasi tinreat mo yung problema na parusa. Tama? Tinreat mo yung problema na karma. Wala ka nang gagawin kasi karma to, karma. Hayaan mo lang karma. Hindi ka na mag-iisip ng paraan. You never become creative. Malas to, malas. No. Mabuting tao, masamang tao, lahat. Diba sabi nga nila, the sun rises for everyone. Walang pinipili ang sunlight. Kahit sino ka pa. Ganun din ang interruption sa buhay. So huwag mong iisipin na ikaw lang yun. Huwag mong isipin na networking kasi ako, ito tuloy. Parang kahit yung iba nga nawalan ng trabaho, nagsara mga restaurant. In fact, nung pandemic, isa sa mga pinaka-thriving na industry, network marketing. Direct selling. In fact, bago mag-pandemic, ang daming mga RT. Ayaw sa direct selling. Ayoko niya. Cheap, benta-benta. Tama? Yes. Ang dami na lalait sa direct seller. Ayaw. Nung nagka-pandemic, ang unang ginawa nila, magbinta. Tama ba? Ang unang at pinakamabilis na paraan, nung nawalan ng trabaho, nung natanggal sa trabaho, nung wala ng flight, ilang flight attendant ang nag-online selling? Ilang flight attendant ang nagbebenta ng kung ano, kani-kanin, kakanin, etc. Ilang tao ang nag-grab? Yung dati nilang isinusukat, kinadidirihan, doon din pala sila pupunta sa industriya natin. Nagets sila? Tayo din pala pupuntahan. Pagka pala may interruption na, wala nang RT-RT. Kahit ano yan, bebenta ko, kahit panty. Tama ba? Nawawala yung pride. Nawawala yung, alam mo na, yung pagiging class. Because lahat tayo nasa survival mode during that time. And I'm telling you, isa sa mga thriving industry, isa sa mga pinaka-nakatulong na industriya sa maraming tao, network marketing at saka direct selling. So,
paano hindi ka mapapaproud na nasa industriya kang ito? Na may nangyari na ng pandemic, may nangyari ng interruption, pero may tinatawag na business continuity ang mga direct sellers, ang mga network marketers. May continuation sa business. Hindi katulad nung dahil nawala ang airline, paano magko-continue yung mga flight attendant? Lilipad mag-isa. Gets niyo ako? Pandemic, paano yung mga nagtatrabaho sa hotel? Yung mga housekeeping and everything, ang daming tinamaan. Yung tinatawag na hospitality business. From hotels to yung mga nagdadrive ng taxi, jeepney drivers, halos wala. Pero tayo, apektado man tayo, pero meron tayong business continuity. And it became an opportunity for us because maraming walang trabaho, ang daling magpa-sign up. Ang daling, nawala ka ng trabaho, join. Wala kang choice, wag ka nang ma-RT, join. Dati, ang daming RT. Titignan ko, wala akong time. Tatanungin ko yung asawa ko, medyo, di ba, meeting yan. Ang daming objection. Nung nag-pandemic, nilatagan mo, sasabihin mo lang, join, wala kang choice, wag kang ma-RT. Kasi pagka nag-iinarte, sarap sabihin na, wala ka na nga, arte mo pa. Gets niyo ako? So there are so many life interruptions in the form of health problems. Pwedeng ang ganda-ganda na nangyayari sa buhay mo. Buhay ng tao. May mababalitaan kung kayong ganyan, nagkakasakit. May mababalitaan kayo na nawala ng boyfriend, girlfriend. Iniwan. Kasi mumiting yung nagpakasal. Yung mga, umiyak nung nagpakasal. Kaya ngayon ang mga nagpapakasal, di ba dati lalaki nagigintay dun sa may altar? Dati yung mga lalaki. Ngayon pagpalapit na, yeah! Woo! Kasi yung mga umiyak daw, nakikipaghiwalay. Kaya wala nang iyakan ngayon na. So nagkakaroon na relationship issues. People are people. People make mistakes. People make stupid decisions. People are vulnerable. People are weak. Kakaganon talaga eh. Isang interruption, yung may namatay na mahal sa buhay. Yung iba, problema sa pera. Yung iba naman, nawala ng trabaho. Yung iba, business. So, maraming form ang interruption. Ganon din tayo, business, meron din ganyan. In general, tinamaan lahat ng negosyo nung nag-pandemic. Sinihan mo, lahat. Tayo tinamaan din, pero meron tayong business continuity. Sa pamalakihang aspeto, ang daming tinamaan. Nangyayari yung tinatawag na interruption. Pero sa maliitang tingin, sa networker, nangyayari din to. May nawawala. Pinalagaan mo. Minahal mo, pinaglaban mo, yung isusubo mo na, isinusubo mo pa sa kanya. Buwisit na wala pa din. Ha? May ganun ba? May ganun? Ha? Diba? Nangyayari. Tao eh. Ang daming paasa. Pinaasa ka. Magpe-pay na daw, di naman. May leader ka, ang ingay nung una. Yes, tutuloy ko ka-apply talagang ako. Grabe ko, papatayin talaga ito. Kahit ano mangyari. Bukas makawala, wala na. Ha? Ha? Tama ba? Tama? May expectation ka, hindi nagaganap kasi hindi nag-perform yung grupo mo. Nagpo-project ka nung, ito yung income ko ba'y ganito? Grabe, dami. Bangga. Nung di-drawing ulit, zero na lahat. Tama ba? And then, when you're not making enough money, there are a lot of pressures around you. Buti na lang sa hub, magkakasama kayo, you're pushing each other. Pero one way or the other, some of your loved ones, probably parents or whoever, tinitext ka niya, oh, nasa na yung padala mo? Ano nang nangyayari sa'yo dyan? Wala pa din. Sabi mo, yayaman ka na ngayon. Ha? Sabi ng nanay o tatay mo, kapatid mo, nakita ko yung presentation mo, ang ganda, parang ang mayaman, wala ka naman talagang pera. Sabi na nag-discourage, ang forma-forma mo sa presentation, magbayad ka na ng utang muna.
will see you, you're very presentable. Lahat of you, palakpakan nyo nga yung sarili nyo. Gaganda na itsura nyo. Ang gaganda, ang gagwapo. Alaga na yung itsura niya ng mga nakakapagpapain, di ba? So, ibig sabihin, ganda ng presentation, etc. Pero, hindi pa naman ganun kalaki yung resulta. Pero todo effort mo. Tapos may mga taong magsasabi na, di ba? Kala mo naman siya makaporma, kumikita na, hindi pa naman. Ano gusto ng mga taong to, di ba? Habang nagpe-present ka, ang pangit mo. Diba? Kung nakakomment-comment na, di ba? Porma naman yung makeup, etc. Wala namang pera, ang bobola lang ng tao. Ano gusto mo pag nagnegosyo ka, dugyot ka? And there are so many expectations around you, your loved ones, probably your parents, and kahit magkakasama kayo sa hub, inaabutan ka ng pressure, ng worry, layo ka sa family mo, inaabutan ka ng pagiging homesick. Minsan ikaw din ayaw mong umuwi kasi alam mo, pag uwi mo, hindi ka na makakabalik. Kasi pag umuwi ka, yari ka sa negativity nila. Kulong ka, kuyog ka. Lahat ng prinsipyo at saka mga paniniwala, basag pag nakasama mo. Kaya minsan, diba? Kaya minsan, pag tinatanong ka, kailan ka uwi dito, anak? Nay, ayoko na umuwi. Kasi maapekto ng mga pangarap mo, tama ba? Makakalimot ka. Siguro naka-experience na kayo ng ganyan na kasama sa hub or downline ninyo, umuwi lang, nawala na. Samantalang nung pinakawalan mo, ang energy, grabe. Umuwi, pinapalo up mo, where are you? Ang sagot, who you? Wisit, ilang oras lang kayo, inalagaan mo ng 6 na buwan. Positive, talagang super saiyan nung pinakawalan mo. Nung umuwi, nakausap lang ang kapitbahay, yung energy, nawala. Tama. So, nalulungkot ka kasi may nalagaan kang downline, may expectation ka, leader mo, nawawala, income mo, napapako. Buti nga kung napapako, yung iba bumababa pa. Nape-pressure ka, walang pambayad. These are all interruptions. Pero may lesson dyan. Sa higher learning, laging sinasabi, if you pay attention, everything is a lesson. Pay attention. Kasi ano yung lesson sa nahihirapan na? Gutom na ako. Ano yung lesson dito? Magba-blackout na ako. Tawanan ako ng ganito. Ang hirap. Alam mo anong lesson dyan? Tinitest ang character. Anong lesson pag may trial and may problem? Pinatitibay ang character mo. Pinagaganda yung character mo. Pinatataas yung leadership mo. Inaalis sa yung emotions mo. Alam mo, sabi nga nila, ito, ang pinakamatinding test kung may disiplina ka, alam mo kung ano? Pagkain. Totoo yan. Pag kaya mong tiisin na huwag kumain o uminom, kahit meron, just to test your discipline. Pag kaya mong hindi kumain, kahit gutom ka, kaya mong hindi uminom ng tubig kahit uhaw ka, kaya mong tiisin, matindi disiplina mo. Matindi self-control mo. Kasi ang human, ang number 1 na ginagawa natin to survive is to eat and drink water. So if you can control that, the best test of self-control is not being able to resist eating and drinking for 1 day, 2 days. Pag kaya mong gawin yan, ang tindi ng disiplina mo sa sarili mo. Pag hindi mo kayang gawin yan at nanginginig ang mga kalangnan mo, yung mga flags mo medyo hinihila ka na ng bilbil mo. Ha? Mga tipong wala namang nakatingin. Magandang training yan eh. Magandang training yan sa isang group of leaders na, tingnan natin ang self-control nating lahat. Minsan, ang dahil lumalabas, pagka hindi ka nakakain, mainit tulog. Lalo mga kalalakihan tayo, ay nako, ang init ng ulo natin pagka walang kain, no? Dalawa.
Diyan mo matitest ang self-control. So pag may trial sa buhay, may disruption, may problema, may setback, nawala leader, nag-quit, nag-join sa iba, may paasa, iniwan ka, nag-invest ka, whatever. Merong test doon. Tinetest ang character mo, tinetest ang emotion mo, tinetest ang self-control mo. Dahil kailangan mo yung mga bagay na yan bago kayo maman. Dahil, pag wala kang character, wala kang disiplina, wala kang self-control, at yumaman ka, mawawala din. Mawawala din. Kaya ngayon tumatama sa loto, mahirap ulit. After 2 to 3 years, yung nananalo sa sugal, bakit bumabalik lagi kahit panalo na? Ubus na ipag-uwi. Hindi nakadevelop ng tamang karakter yung pagtaya. Hindi nakadevelop ng tamang karakter yung nandun ka sa Soler or sa RW, sa Resorts World. Walang na-develop na leadership, walang na-develop na self-control, walang na-develop na discipline. Kaya nung dumating ang pera lang ang meron sila, pero walang tamang karakter. Nawawala rin ang pera. Nawawala rin ang success. Bigyan kita ng 1,000 katao, pero hindi na-test ang karakter mo. Wala kang leadership, wala kang disiplina, wala kang personal communication sa kanila. Hindi ka marunong umawak ng tao, hindi ka marunong mang-inspire kasi hindi ka nahirapan. Ano mangyayari sa 1,000 na ibibigay ko sa'yo kahit active yung mga yan? Wala rin. Hindi mo ma-handle eh. Hindi ka marunong mag-solve ng problem. Number 1 sa leadership is you must have the ability to solve problems. Bakit malaki kinikita ng apply nyo? Hindi na problema yan araw-araw eh. Papatawag sa admin. Ha? Araw-araw. Alas 6 ng umaga, kakatukin ng gwardiya. Saya. Tao mo ba yung nasa labi? Bakit? Lasing mo, nakatulog sa labi. Patay tayo yan. Oh. Nagets niyo ako? Yes. You must pass these trials, these setbacks and rejections. You must pass these interruptions to test you. Hindi naman lumalabas ang karakter, hindi naman natetest yan pag magaganda ang mga nangyayari, pag may paying kayo lagi. Hindi. Natetest yan pag wala kang paying. Natetest yan pag nag-alin sa tao. Yung may downline kayo sa umalis, okay lang. May downline ka dalawa umalis, okay lang. May downline ka tatlo umalis, okay lang. May downline ka 5, 6 umalis, yun ang hindi okay. Kasama ka. Are you learning? So huwag kayong papadala sa setback. Huwag kayong papadala dun sa ang tagal ko na eh. Hindi pa ako kumikita. Hindi pa ako makatake off. Wala pa mo eh. Huwag kayong papadala sa ganyan. Kasi lahat ng bagay, pag paulit-ulit mong ginagawa at hindi ka nagkukwit, saan ka ba pupunta? Di magiging successful ka rin. The moment you stop, that's it. But every day you're fighting, you're going for your goals, everything you're fighting for your dreams, fighting for your loved ones, hindi ka humihinto, saan ka pa pupunta? Di ba kakarating ka rin? Di ba sa finish line, lagi yung pinakwento nung nag-NDO ako. May mabilis talaga tumakbo, kaya nakakarating sa finish line. Ganun ang buhay eh. May talented eh. May skills eh. Bilis tumakbo, andun agad. Meron naman, di mabilis tumakbo. Marathon. Pero hindi humihinto, nandun pa rin. Meron naman, naglalakad ang bagal, pero hindi humihinto, nakakarating pa rin. Kahit gumapang ka, huwag ka lang hihinto, makakarating ka rin. Tama ba? Hindi yung gumagapang kami, nakita kang problema, hihinto ka na. Hindi ka na makakarating. Kahit anong bagal mo, it's fine. Lamang ka pa rin sa maraming tao na walang sinisimulan sa mga pangarap nila. Lamang ka pa rin. Lamang ka pa rin sa mga kaibigan mong walang ginawa kundi magbarkada, mag-good time. Oo, wala ka resulta ngayon. Pero may ginagawa ka eh. May ginagawa ka eh. May tinatawag na hindi mo naman oras yan eh. Meron tinatawag na divine time. Hindi mo timeline. Timeline nung nandun. Timeline nung gumawa ng time. Ikaw kasi gusto mo yung time mo. Gusto ko kasi 6 months eh. Hindi naman ikaw may-ari nung 6 months eh. Hindi nga ikaw nag-invento ng 6 months na yan, inaangkin mo. Tama ba? Yes.
Gusto ko kasi 1 year MC na ako eh. Hindi mo 1 year yan. Divine time yan. Ang kaya mo lang gawin yung best mo. Ang kaya mo lang gawin, effort mo. So if it's not happening yet, wala pa ikaw sa timeline mo, wala ka pa sa destiny, it's okay. Continue. Push. May interruption, may setback. Push. Push lang ng push. Don't stop. And you will get there. Lahat naman ng mga nag-succeed ngayon eh. Ang kwento nila, no? Ganito ba kwento nila? Alam nyo, kaya ako, MC, kaya ako na, grabe dito sa easy, kaya ako mayaman. Huminto ako eh. O ang nangyayari, hindi ho ako huminto, hindi ako nag-give up eh. Diba? O sa June 12, makakarinig kayo ng mga iba't ibang success stories. May mga inspire sa atin doon, mga distributors have been successful throughout the pandemic. May nakapagpatayo ng bahay, etc. Madami mga kwento nila. Maririnig nyo sa kanila, hindi sila huminto, kaya sila naging successful. So, kaya pag may interruption, na-shake ka, move. Nawalan ka, move. Nahirapan ka mag-adjust, don't give up on yourself. Ang uunahin mong mamahalin, ang gugustuhin lagi sarili mo. Don't be too hard on yourself. Dapat gusto mo siya. Dapat magtiwala ka sa kanya. Dapat nagagalingan ka sarili mo. Dapat sinasabi mo, kaya ko to. Minsan kabaligtaran kasi sinasabi mo, hindi ko kaya. Ano mangyayari sa'yo? Susunod lahat ng cell sa katawan mo pag sabi mo, hindi ko kaya. Hindi ko kaya to, hindi ko kaya. Mahina ako. Ha? Wala akong skills, mahihain ako. Wala akong mapapailin. Buong cells ng katawan mo susundin yung sinasabi mo. Kaya ang latag mo ang pangit. Kaya ang mata mo walang fire. Kasi sinasabi mo, hindi ko kaya to, mahirap to, mahina ako. So love yourself, like yourself. Para pag may mga setback, dapat number 1 sumusuporta sa'yo, ikaw. You should be your number 1 supporter. Kaya kaya may support ng sarili. These are principles na natutunan ko over the years that I've applied. And at the same time, narinig ko rin sa ibang tao ito, nabasa ko rin sa ibang tao that when I applied it myself, I tested it, I achieved my goals. So pag may nangyayaring ganito, yung ibang tao, ano ginagawa? Most people, they sit in the setback. They depress, inuupuan. Lalong nangihina. Lalong nagse-self-talk ng negative. Malas talaga ako, malas. Karma to, karma. Babaero kasi ako eh. Karma to, karma. Parusa to nito, parusa. They sit in the setback. Yung ba hindi na umalis, they settle in the setback. Until such time, they quit, and ultimately, wala na. Ang pinakamalala, sinisimento na nila yung sarili nila sa problema. They cement themselves in the setback. May problema, I mean, you know, at the end of the day, it's about finding solution. Sabi mo, solution. Sabi ko kanina, di ba, sa buhay, if you want to become successful, one of the many things na kailangan mong gawin is to become a problem solver. So to become a problem solver, kailangan you're looking for solutions. So pag may setback ka, na-attrition ka, na walang ka ng grupo, walang pain and everything, look for solutions. Ano ba yung kailangan ko pang improve? Ano ba yung kulang pa sa akin? Ano ba yung kailangan kong tanungin kay upline? Kausapin ko si upline ngayon, heart to heart kami, sabihin ko kay upline, tapatin mo nga ako. Prangkahin mo nga ako. Hindi ako magagalit kahit anong sabihin mo. Sabihin mo sa akin, ano ba talagang kailangan kong gawin? Ano yung problema ko? Ba't di ko makuha ang goal ko? Hindi ako magagalit, upline. Pag sinabi ni upline yung problema sa'yo, ano man yun? Kasi alam mo, emotional ka, tsaka ikaw kasi masyado kang masyado kang show off, pero kulang ka sa trabaho. Magano'n ka lang, pero kulang ka sa hataw. Ganun ba, upline? Sabi mo pang kahit anong sabihin, hindi ka makawala. Yung pala. Sige, upline, win ako.
Gets niyo ako? If you want to improve, number one mong tanungin, mga mentors, mga upline mo, tanungin mo sa kanila. Because ginawa ko yan nung araw na nag-network ako. Sinabi ko yan sa upline ko, pangalan upline ko, June, tapatin mo nga ako. Kamay nga, kahit mag-best friend tayo. Tell right in my face, ano problema ko, ba't di ko nakuha ang goal ko. Di ako magagalit. Let's be objective. Pag ganun ka kasi, ibig sabihin, ganun ka-importante goal mo sa'yo. Na kahit anong sabihin mo sa upline mo, huwag siyang mahiya, sabihin sa'yo, kasi gusto mo, willing kang mag-adjust. Willing kang makuha yung solusyon. Kesa yung paliguin-liguin ka pa, itapatin ka na. Kesa mag-trial and error ka pa and you discover what's your problem, then you seek the help of your uplines to tell you what is your problem, what is lacking, ano yung kulang, ano yung mali. Minsan kasi mga upline mo, ayaw ka rin masaktan masyado. Hindi ka tinatapat. Unless sabihin mo sa kanila, tapatin mo na ako upline. Kaya sabihin ni upline, ayaw mo siya magkamali. Malalaman niya din yan, matututo din yan. Pero kung mga 8 buwan na hindi pa natututo, nag-gets niyo ako? Minsan para lang hindi ka masaktan, sasabihin ni upline, ayaw kang tapatin kasi nahihiya sa'yo. Kasi nilirespeto ka. So if I were you wanna know your problem, you wanna look for the right solution, talk to your upline, heart to heart. Without any emotions, tell me, ask me. Papsi, ano bang problema ko? Bakit napapako ako? Ano yung tingin mo? I-troubleshoot mo nga ako. Ganun yun eh, sa buhay, sa sasakyan eh, di ba? Sa rocket ship. Pag hindi maka-take off, nag-take off, fail ng fail, it's about time to look for the problem. Ang tawag doon, troubleshooting. Pa-troubleshoot ka. So pag hindi mo nakukuha yung goal mo, may kulang ka pa eh. Anong gagawin natin? Trial and error hanggang makuha mo on your own? Huwag na. Shortcut ka na, punta ka sa upline mo. Troubleshoot mo nga pa. Troubleshoot mo ako. Pag din-troubleshoot ka lang ng upline mo, ito kasi yung sa attitude mo, ito yung nakikita ko. Sulat mo yun. Sa skills mo, ito yung kulang. Sayaw ka ng sayaw lang, wala naman nangyayari. TikTok ka lang ng TikTok kasi. Ha? Eh pag sabi sa'yo yung problema na upline mo, sabi ng upline mo yung problema, huwag ka nang sumagot pa. Huwag mo nang i-defend. Yun na yun eh. Pag sabi niya, sayaw kasi ng sayaw, upline yun talaga ako eh. Dinefend pa yun. Ginastify pa. Kung bakit sayaw ng sayaw. Kasi nakadik ako sa TikTok upline niya. Umalis ako. Ano gusto mo? Success o TikTok? TikTok talaga ako. So para makalis sa setback, do not sit in the setback, do not settle, do not cement, because eventually, pag hindi ka nakaalis dito, mag-quit ka na. And if you quit, that's it. Na-burnout ka, tinamad ka na, wala na. Next na naman. So how you deal? How do you make a comeback? Pag nalugmok ka, pag medyo hindi up yung energy mo, depressed ka, pag medyo lakang gana, tinamaan ka ng emotions, natutokso ka na, gusto mong mag-quit, or isa ka dun sa sinabi ko, whether you are sitting in the setback, settling in your setback, or cementing yourself in the setback, this is how you make a comeback. Number 1, become awake. Gising! Gumising ka. Huwag ka nang pa-emote-emote dyan, kasi pag hindi ka bumangon, hindi mo matutupad ang mga pangarap mo sa ibang paraan. Ha? Gising mo. Tama na yung emote. Kasi kahit na anong pagbalik-balik ka rin natin, anong gagawin mo para mapabilis ang mga pangarap mo? Walang iba. Dito lang sa easy, mapapabilis ang mga pangarap mo. Kahit ano pang problema, sabihin mo sa akin, sige, mag-ano ka, mag-emote ka, mag-quit ka dito, anong gagawin mo? Anong best option mo sa labas? Sa panahon ngayon, anong best option mo? Tell me. Call center. Ano pa? Mag-ahente. Sales din yun eh. Bakit ka pa umalis? Nandito ka na. Mag-online selling po. Ganun din yun eh. Selling online din yun. Online ka na nga dito. You have no other way. You have no other option. The rate that you're going right now, the best way for you to achieve your goals faster, it's no other than network marketing, especially empowered consumers. Nagsasayang ka lang ng oras sa kakay mo. Nagsasayang ka lang ng oras sa cement ng sarili mo setback.
Nagsasayang ka lang ng oras pagka hindi ka inspired, hindi ka umahataw. Don't let your, wag mong, di ba, nung pandemic, sinabi, usong-uso yung word na quarantine. Wag mong i-quarantine. Tayo pwede nilang i-quarantine. Pero wag mong hayaan na i-quarantine ang pangarap mo, ang spirit mo, ang energy mo. Bumangon ka at tuparin ang mga pangarap mo. Hindi ka mawalik. Gising. Hataw. Walang choice eh. Ibig sabihin, walang ibang best option. Walang ibang best choice kundi ito. So bakit ka pa magpapa-affect dun sa nawalan ka? Build again. Nag-quit, build again. Hindi umangat yung income mo. Direct ng direct. Huwag mong hintayin yung existing kung ayaw gumalaw. If you cannot, hindi mo mababago tao eh. You cannot change people. Ganun talaga sila eh. If you cannot change people, change your people. Yes na ako. Huwag mangingitlog. Agi na to eh. Pabo nga eh. Diba may kasabihan? If it quacks like a duck, swings like a duck, and looks like a duck, it is a duck. Huwag mo lang na, di ba? Makapag-swimming, pato nga eh. Mukha ng pato eh. Nagkukwak-kwak nga. Agila, agila. Ang gulo mo eh, pato nga. Huwag piliting agila ang pato. Clear? Ako-frustrate lang kayo. Hana. Direct na direct. Direct na direct. Magaling ka dyan eh, sa kakadirect eh. Quit, nawala, etc. Hanap ulit, wala na ba yung... Kaya nga may kasabihan, may tula sa networking na recruiting solves all problem. Depressed ka? Ano answer? Recruit. Yes. Wala kang income? Ano sagot? Recruit. Wala ka ng tao? Sagot, recruit. Lahat ng problema sa networking, ang sagot, recruit. Apply, ano ba? Wala akong girlfriend. Recruit! Lahat ng problema, recruit ang sagot. Pupusta ako sa inyo. Apply, haba na ng strong leg ko eh. Recruit! Tama? Apply, hindi na nagre-reply yung kausap ko kapon. Recruit! Tama? Mababa income, recruit! Apply, iniwan ako, recruit. Iniwan din ako na apply ko, recruit pa din. Ha? Oo. Apply, kulang yung product, recruit. Walang C24, recruit pa din. Apply, wala kaming ticket sa MOA, recruit. Nasa party ka, recruit. Nasa inuman, recruit pa rin. Natutulog, recruit. Nananaginip ka, mag-recruit ka sa panaginip. Kaya walang ibang solusyon, recruit. Apply, naaway na ako ng asawa ko, recruit. Gets ba? Yes! Number 2, how to make a comeback? Take inventory. Pag sabing inventaryo, ano yan? Kung lang may tindahan ka, pag sabing inventaryo, ano yun? Yung naiwan, yung... Di ba may benta sa araw na to? Di ba mag-inventaryo ka? Yung naiwan, bibilangin mo yun. Dito, sa buhay, bilangin mo kung ano yung meron ka, wag yung nawalang ka. Bilangin mo yung meron ka. Huwag mong tignan yung napapako ka sa posisyon, huwag mong tignan yung napapako ka sa check mo, nawala yung downline mo. Huwag mong bilangin yun, ang bilangin mo yung meron ka. Pupusta ako sa'yo kahit nag-iisa ka ngayon. Pupusta ako isa sa inventaryong yan. Magaling ka na ngayon kaysa dati. Kahit nag-iisa ka ngayon, kahit wala kang downline, sisiguraduhin ko sa'yo, natuto ka, magaling ka, naturuan ka, mas may weapon ka na ngayon para lalong magpaputok ng grupo. Inventaryo ka, may support system kayo, may training, may upline kayo, may grupo kayo, yung first class international, palakpakan nyo. Tama ang sistema nyo. May pinaka-upline kayo, yung si Jay Lim. Can you imagine that? Ang ganda ng support system nyo.
Take inventory. Ang ganda ng marketing plan. Ang ganda ng company. Nag-launch ng OVI. This coming June 12, may launch na bagong product si Doc Ed. Oh. You're in the right company. You have the best uplines. You have the best system. So, palakasin mo yung loob mo. Pag gusto mo maging successful, ang hinahanap mo yung mga bagay na magpapalakas ng loob mo. Magaling na ako ngayon. Kaya ko to kahit nag-iisa ako. Maganda grupo namin. May upline ako na supportive. Maganda marketing plan. Maganda easy. Ang bilangin mo yung advantages mo. Huwag yung disadvantages. Yun ang inventaryo. Huwag ka magbibilang nung mag-isa na lang ako. Wala pa rin akong income. Pa rin ako magaling. Walang nangyayari sa akin. Mag-quit na ako. Kakahanap mo ng wala ka, eventually, mawawala ka na rin. So take inventory of what you have. And I'm telling you, you'll be able to find those things that can help you go back again, make a good comeback again. Have the right partners. You know, if you want to make a comeback, dapat yung association nyo, yung samahan, o yung nakakasama mo, people you associate yourselves with, should be the right partners. Should be the right people. Pag gusto mong bumangon, sumama ka sa mga positive. Huwag yung gusto mong bumangon, ang sinasama mo yung gusto mong, yung hinihila ka pababa. Dapat ang sinasama mo yung mag-i-empower sa'yo. Yung mag-lift up sa'yo pataas. Huwag kang, kaya mo, bakit yung iba, ang bilis na nawala, nag-quit? Kasi may setback sila. Hindi ko naman nilalahat. May setback sila. Ang nasamahan nilang tao, mga maling tao, umuwi sa pamilya na negatibo, di lalo na. May setback ka na nga. Di ka maangat dito. Walang resulta. Negative yung girlfriend mo. Break mo muna. Hindi siya right partner eh. Ha? Huwag mo i-text, mamaya na. Huwag mo i-text. Yung nakita ibang lalaki dito, tinetext mo, break tayo. Sabi ni Sir George, mamaya pakulang ako nun. Joke lang. Ibig ko sabihin is that should look for people, i-associate mo yung sarili mo na during your lowest moment, sila yung sasamahan mo para tulungan kang tumangat. Yan yung upline mo, yung mga crossline mo na sama-sama kayo sa hub. Huwag ka mo nang dun sa barkada na walang gawin kundi kansawang ka. Diba, alam na nga nilang walang pera, sasabihin mo sa'yo pag nagkita, mayaman na yan, batukan ka na eh. Lakas makakantsaw. Alam na wala ka pang pera. So have the right partners in life dahil, di ba, mahirap umangat sa kahit anong papasukin pagka wrong yung partner mo. Whether that's yung kasama mo sa business, whether partner mo sa business, partner mo sa buhay, girlfriend, boyfriend, or wife. If you don't have the right partner, hindi kayo uusad. So sa buhay, crucial yung paghanap ng right partner. Crucial yung magkaroon ka ng right partner because you'll never be able to do it alone. Crucial yung maghanap kayo ng partners. Sino ba yung partners nyo sa business ninyo? Downlines, uplines, company. Kami, partner nyo rin kami. Diba? Mga brother lines nyo, those are your partners. So, no doubt about it, tama naman yung company, you have the right company, you have the right partner in us. So kung kukuha ka ng mga tao, mamili ka na rin ng mga tamang tao ang kukunin mo. Minsan ang hirap kasi nung out of our desperation to get people, kung sino-sino na lang tapos gagawin ding sakit ng ulo pagdating ng panahon. Ganun tayo pag desperate ka sa building stage eh, kahit sino na lang. Pero knowing, kahit magiging sakit ng ulo pagdating ng panahon. Kaya minsan may purpose that nawawala. Tanggin mo na lang sa sarili mo na kaya ito nawala, hindi siya yung right partner sa network. Itinatapat lang ako ng universe. Itinatapat lang ako ng universe sa tamang tao. So ibig sabihin, pag may nawala,
Hindi talaga para sa'yo. Let go na. Minsan kasi ang hirap nating mag-let go. Ang hirap nating mag-move on. Gamitin niyo itong principle na to. Kaya may mga nawawala kasi hindi yung right people for you. So let go. Move on. Siyempre, masakit dahil may emotional investment tayo eh. Pero hanggang doon na lang yun. You have to learn how to let go. And look for someone else. Because the universe is directing you for your right partners. The universe is directing you to be with the right partners. So para maging mabilis, kasi maraming taong tagal mag-move on eh. Di ba? Ayaw na nga sa'yo, ano pang gagawin natin? Di ba? Pagka nag-giniwalay, ano sabihin? Hindi ko kaya. May mas malala doon. Mamamatay ako. Ay, yung oxygen mo, mamamatay ka pag binarekan ka. Pag hindi ka na mahal, ganun talaga eh. Hanap ng iba. There's so many fish in the ocean. Tama ba? Let go. Dinidirect ka lang sa right partners. Remember that. Have the right plan. Ito, importante to. Have the right system. Have the right plan. If plan A is not working, grow to plan B. Pag ang isang plan, system is not working, don't be afraid to change it. Pa-mentor kayo, ganito yung ginawa ko, hindi nag-work, ano pa yung dapat kong gawin? Yun ang purpose ng group, yun ang purpose ng mentors, ang upline nyo is to be able to give you the right system, right plan. And I believe, sa grupo nyo naman, sa first class, hindi kayo nawawala ng plan, hindi kayo nawawala ng system. Pero pag isang system hindi nag-work, don't be afraid to change plans. If plan A is not working, go to plan B. If plan B is not working, go to plan Z. Plan D. Hanggang letter Z yan eh. Bago naman siguro maubos yung alphabet, kuha mo na. Ano naman nun? Lahat ng balat sa puwet, meron ka na nun. Kung pagdating sa letter Z, wala pa. Hindi mo pa natutumbok. So how do you get the right plan? At yan, this is the 3 ways on how we learn. Paano nyo malalaman yung how you discover the right plan? O, matuto kayo, attend ng training, educate yourselves. Education. Kaya importante ito may mga training. A few weeks ago, kay Doc Ed naman, ang sessions ninyo. Next week, probably, Zandro has another lineup. Kasi dun kayo nakaka-discover ng plan, ng way, ng strategy. Another thing, how you learn to discover the right plan? Conversation. Makipag-usap sa upline. Makipag-usap sa mga successful na tao kasi sa successful na tao, makakakuha ka ng tip. Kaya pag pinaupo ng upline ninyo, may guest na pinaupo sa hub ninyo, makinig. Makipag-usap. Kumuha ng tip. Tawag doon, conversation, because doon ka may makukuhang matututunan. Doon ka makakuha ng, baka yun ang tamang plano, baka yun yung tamang strategy. May natutunan ako doon, apply ko nga mamaya. Another thing is observation. Just by merely observing, you can learn. By merely observing, nakikita mo yung katabi mo sa hub, kung anong ginagawa niya, anong energy niya. Gayahin ko kaya siya. Pati facial expression niya, gayahin ko kaya. Pati makeup niya, gayahin ko. Kaya lang wala akong nunal, lagyan ko na din kung baka yung nunal niyang swerte. Bugay na rin ako ng nunal. Kung lagi mong nagpe-payin, nakita mo, grabe, may kulay ang buhok. Pakulay din ako. Yung kabila mo naman, ito nagpapayin din. Kulot, pakulot din ako. Yung nasa harap ko, nakapagpapayin, natiksi ng buhok, paikli din ako. O di yung itsura mo lahat, yung ka-crossline mo. Ha? Yes, diba? That is where you discover the plan. Hindi ka makaka-discover ng plan just by sitting down. Nagbumukmo ka sa bahay. No. Success will not happen to you that way. The right plan will never happen. The right plan will never be discovered. Mag-isa ka lang nagmumukmo. Go out. Educate yourself. Converse with people. Observe. Tsaka matututo. Tsaka makakuha ng tamang plano. Pag-observe ka sa mga kasama mo sa hub na mabilis magpapayin. Interviewin mo. Tabihan mo. Ano ba panaginip mo?
Baka sabihin mo sa crossline mo, Abs, baka naman may bertod ka dyan, pairam naman. Ha? Baka naman may bertod ka dyan. Baka hindi mo lang sinasabi lahat, baka may anting-anting ka dyan, parmor naman. Kasi ibig ko sabihin, baka may way kasi, may facial expression sila, they have a way of talking that you can actually copy. Kasi tayo naman, magaling tayo sa tinatawag na modeling. Pag may nakita tayo, meron kasi tayong yung mirror neurons. Yung neurons sa brain natin, by just observing and observing the same thing, nakokopya natin. Kahit hindi ka nag-aaral, meron kang mirror neuron. Kaya huwag mo nang sabihin, hindi ako nag-aaral eh. Kahit hindi ka nag-aaral, meron ka ng neuron na yun. Pag sabing neuron, yun yung mga cells sa nervous system ng brain. So everyone meron nun. So just being here observing, may matututunan ka. Expression, galaw, bagsak, intonation ng boses, lahat. Nakokopya kasi may panggaya tayo. Eh pag uwi mo mamaya, may panggaya pala ako ha. May panggaya to! Kasi ba? Nakita niyo ba yung, di ba nauso yung campaign? Nakita niyo ba si Gary Valenciano at saka yung anak niya? Di ba parehong-pareho ng galaw, pati pitik? Kasama na yun, genetics, kasama na yung, di ba, mag-ama. Pero more than that, kaya nakopya ng batay-tatay niya kasi meron siya mirror neurons. Nami-mirror natin, nakokopya. So sa buhay, walang bobo. Pag nakopya mo, nagawa mong gayahin. Yung ginagawa ng successful na tao, kahit di ka nag-aaral, magiging successful ka rin. Tatandaan niyo itong tatlong to. Huwag kayong uupo lang, ha? And of course, it's very important, wala pa rin tatalo sa sipag. Hindi sa Alaska. Yung isa kumanta na sa Alaska. Alaska boy ka siguro. Walang tatalo sa sipag. Be persistent. Sa lahat ng characters, ang hindi kayang hawakan ng failure is persistence. Failure can never handle persistence. Ang gandang saying yan. Si failure daw, hindi niya kaya si persistence. Hindi niya kayang talunin. Kumbaga sa chess, siya yung queen, si persistence. Kaya niya lahat. Siya yung pinakamalakas na piyesa. Pag masipag ka, you will overcome failure. Small but repeated attempts. Kaya dapat, may daily routine kayo na ginagawa that will make success inevitable. Pag sinabing inevitable, hindi mapipigilan, hindi maiiwasan. Yan ang ibig sabihin ng inevitable. Hindi mapipigilan, hindi maiiwasan. Gagawa kayo ng mga daily routines na hindi mapipigilan ang success ninyo. So kung kayo, araw-araw kumakausap, araw-araw nagpo-prospecting, araw-araw nag-online, ang schedule nyo 9 to 9, pero sumasagad ka pa hanggang 9 to 12. Mas madami kang oras kesa dun sa mga ibang kasama mo na pagdating ng 9, ang sakit na ng mata, bababa mo na. Ikaw hindi, todo. Araw-araw ginagawa, araw-araw overtime ka, 365 days per year. Tuloy-tuloy ka. May mangyayari, wala? Ang tawag dun, inevitable. Hindi maiiwasan. Kaya, in the final analysis, my friends, it's very, very simple. Ang story dyan, while you are feeling the sting of your setback, life is preparing for your great comeback. Habang nararamdaman mo daw yung hapdi ng pighati, yung hapdi ng setback, yung hapdi ng mga failures and rejection, yung failures, yung attrition, yung hapdi na wala pang ikaw resulta, habang nararamdaman mo yung mga yan, prepare ka na ng universe sa magandang kinabukasan. Thank you very much, Papa Juan, Princess International, Grabe the Guard. Thank you!